Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin yan ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap, gaya ng inyong amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado sa unang linggo ng araw ng 40 araw na paghahanda at huling araw din para sa buwan ng Pebrero. Magko-crossover na tayo ulit, panibagong buwan, panibagong pakikibaka, panibagong pakikipagtunggali sa mga tukso, lalong-lalo na sa mga panahong ito. At bilang pagtatapos o buod ng ating pong unang linggo, ating pong balikan ng ilan sa mga mensahe ng ating Panginoon sa ating pong mga ebanghelyo sa unang linggong ito ng Kwaresma. Nung Lunes, pinaalalahanan tayo na sinabi ni Kristo, "Sinasabi ko sa inyo nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa." Ito'y patungkol sa mga bagay na ginawa at mga hindi ginawa sa ating kapwa na umahantong sa hindi natin ginawa sa Diyos, hindi natin ibinigay sa Diyos. Kung kaya, hindi tayo makakapasok sa langit. So dalawa lang po yung pagbabasihan para makapasok sa langit sa mga bagay na ginawa natin at sa mga bagay na hindi natin ginawa na dapat nating ginawa sa Panginoon. Nung Martes, ang sabi naman niya, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Kaya sabi sa pananalangin, hindi kinakailangan ng napakaraming salita, napakahabang mga panalangin. Diretsuhin nyo kung anong nilalaman ng puso nyo, kung anong gusto ninyo, idiretso nyo sa Diyos dahil alam na ng Diyos bago ka pa magsalita. Noong Miyerkules, ang sabi muli, subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas. Ito'y patungkol pa rin doon sa patuloy na pagtanggi at pagtanggap kay Kristo bilang Mesiyas, kaya't patuloy nilang pinagdududahan ang pagkakakilanlan kay Kristo. Kaya patuloy din silang humihingi ng tanda. Noong Huwebes, ang sabi naman ni Kristo, ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Ito naman ang sabi niya tungkol doon sa kumatok ka at ikay pagbubuksan, humanap ka at ikay makasusumpong. At tandaan natin, baka sakali lang na mabilis tayong magtampo sa Diyos dahil
mayroon tayong mga dasal na hindi agad-agad ibinibigay, hindi agad natatanggap, at sadyang hindi talaga ibinibigay. Dahil sabi nga rin, bahagi nito ay hindi ka bibigyan ng ahas kung ikaw ay humihingi ng isda. So, kung ano man ang ikakapahamak natin, hindi yan ibibigay ng Diyos sa atin. At kahapon, Biyernes, ang sabi sa atin, ngunit ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ito'y patungkol din naman sa utos na huwag kang papatay. Bago umabot doon, yung mga galit na nasa atin, na naiipon, na siyang nagtutulak sa atin para pumatay. Kahit sa isipan lang natin o kaya yung lumalabas sa bibig natin. No? Minsan sinasabi natin, mamatay ka na, hayop ka, ulul ka. Yan yung mga bagay na pinapaiwas sa atin na gawin o isipin man lamang dahil tayo po ay magkakasala sa kasalanan ng ikapitong utos na huwag kang papatay. At kaya ngayon, sinusundan naman natin ito na sinasabi ni Kristo na ang goal natin, ang landas na dapat nating tinatahak ay tungkol sa kabanalan o pagiging ganap. At sinabi ni Kristo, dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. So paano ba yung kaganapan, yung fullness ng ating pagkatao? Paano nga ba? Yan ay kung atin pong maisasakatuparan yung pagmamahal, hindi lang sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga kaaway. Yung umuusig, yung nagpapahirap, yan kasi yung mahirap mahalin. No, kapag sinaktan ka, kapag niloko ka, yan yung mahirap mahalin. Hindi ko alam no, kung bahagi ba ng pagsubok sa atin, sa ating pagmamahal, yung itong mga corrupt official natin, na dapat nating mahalin pa rin at dapat talaga kasi yun ang panawagan sa atin. Kaya nga, di ba, sabi, we hate the sin, not the sinner. At patuloy nating ipinagdadasal ang mga nagpapahirap sa atin. Pero maganda rin mapagnilayan kung tayo ba ang pinapahirapan o tayo ang pahirap. Tayo ang pabigat sa ating kapwa. Kaya isip-isipin din natin yung ating pong mga panalangin, yung nilalaman ng ating mga dasal. Baka akala natin tayo ang api, pero tayo pala ang nang-aapi. Akala natin tayo ang inaaway, pero tayo pala ang mga nang-aaway. Pero muli, no, yung panawagan para maging ganap ang ating pagiging tao, katulad ni Kristo, makuha dinawa nating maipagdasal ang mga taong nanguusig at umaaway sa atin. Amen?